Halos mag-iisang buwan nang nararanasan dito sa Pilipinas ang mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil pa rin sa sigalot sa Middle East. At kahit papano o matapos na raw ang giyera, ayon sa Department of Energy, tila imposibleng maibalik agad ang normal sa presyo nito. Baka nga raw abutin pa ng isang taon bago maramdaman ang pagbaba sa presyo ng langis. Tunghayan ang kabuuang balita mula kay Chris Lopez. Kung gaano kabilis ang naging pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East, ganoon naman kahirap at katagal ang inaasahang pagbaba nito. Iginiit ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na hindi magiging madali at mabilis ang pagbabalik ng presyo sa dating antas. Ayon sa kalihim, 4 na linggo na ang nakalipas mula nang sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan na nagdulot na ng malaking pinsala sa Iran. There wouldn't have been any permanent damage. Now it's 4 weeks and even more than 4 weeks. There is a permanent damage in the structure of the international oil community. Dahil umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na supply ng langis mula sa rehiyong ito, malabong agad bumaba ang presyo ng petrolyo. Ani Garin, maaari pang umabot ng ilang buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang pagbaba ng presyo. Sa loob ng 4 na linggong tuloy-tuloy na palitan ng pag-atake, nasira rin umano ang ilang pasilidad na mahalaga sa produksyon at distribusyon ng langis. Let's say Strait of Hormuz is cleared and all the thousands or hundreds of vessels pass through it and deliver where they should deliver. That's no assurance also of the availability of the supply from the Middle East, because most of the structures have been destroyed by the war that's going on. It will take about months or even years years for LNG, to construct or to rehabilitate all these structures that are part of the Philippine oil industry. Samantala, isang mahalagang development ang naganap ngayong araw ng Miyerkules matapos magkasundo ang United States at Iran sa 2 linggong ceasefire. Kasunod nito, pumayag ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa mga operasyon ng oil supply. Ibig sabihin, mas maraming oil tankers na na-stranded malapit sa Strait of Hormuz ang maaaring makadaan sa nasabing ruta sa loob ng 2 linggong tigil putukan. Sa kasalukuyan, pumapalo na sa mahigit 160 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang lampas 100 piso kada litro naman ang gasolina sa ilang oil retail outlets. Babalapan ang DOE kung muling iinit ang tensyon at magpapatuloy ang palitan ng pag-atake ng United States at Iran, posibleng umabot sa higit 200 piso kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa Euro TV News, Chris Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.